Taong 2008 umuwi ng Pangasinan sina Karen Liameta at ang boyfriend nitong Black American na nagngangalang Marcus Reed dahil ito sa titingnan nila ang biniling lupa ni Marcus Reed para kay Karen o para sa kanilang dalawa dahil balak na nilang magsama noon. Ngunit pagkatapos ng isang buwan matapos nilang mabisita ang lugar ng pagtatayuan nila ng bahay sa Pangasinan, ay natagpuan na lamang si Karen Liameta na patay sa kanilang inuupahang bahay noon sa Ilocos Norte kung saan siya orihinal na lumaki. May sakal sa leeg nito o struggle marks tapos ay may mga pasa sa katawan. Pero hindi iyon ang nakakapanlumo sa nangyari dahil kasamang namatay ni Karen Liameta ang nasa sinapupunan nitong bata na noon pala ayon sa medico legal ay 3 buwan mahigit na sa kanyang tiyan. At ang tanong ng mga pulis o investigador, sino at ano ang motibo ng gumawa? Iyan ang kasong pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ko. Kaya't simulan natin sa ganito. Edad 24 si Karen noong mga panahong iyon. Kung hindi nyo na itatanong sa intro natin ay may boyfriend ng Black American si Karen. Pero bago pa iyon ay may dati na palang ka-live-in partner itong si Karen na taga Ilocos Norte rin, isang Pinoy. At dito nalalabas agad ang pangalang Richard Ravena, isang empleyado ng munisipyo na lumalaban din ng patas sa buhay. Hindi siya mayaman, hindi rin naman ganoon kahirap. Iyong tipikal na buhay lang sa probinsya kumbaga. Iyong kahit kumain pa ng 4 na beses sa isang araw ay ayos lang. Matagal na sila ni Karen Liameta noon. Nasa 4 na taon na sila. Pero noong mga panahong yun, marami sa nakakakilala kay Karen Liameta ang nagsasabing hindi naman daw talaga masama ang ugali nito. Ang problema lamang kay Karen, masyado itong ambisyosa para sa estado ng buhay na meron siya noon. Iyong tipong parang gold digger na ang dating sa iba. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa Ilocos Norte. Hindi naman sobrang hirap pero hindi rin komportable ang buhay. Kaya habang tumatanda si Karen, unti-unti rin nabuo sa isip nito na ayaw niyang habang buhay manatili sa ganoong sitwasyon. Gusto niyang yumaman. Gusto niyang magkaroon ng magandang bahay, sasakyan, alahas at buhay na hindi na kailangang mag-isip kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan. At dahil doon, tulad ng mga may ibubugang gananda ng mga babae, natuto rin si Karen na gamitin ang kanyang itsura para makuha ang gusto niya. Dahil may pretty privilege nga sa mga babae sabi nila. Sa mga ipinanganak na maganda ay talagang magagawa mo iyon sa buhay kung gagamitin mo yung utak at hindi ang nararamdaman kaya ganito ang ginawa ni Karen. Maganda si Karen noong mga panahong iyon. Maputi, mahaba ang buhok at may hubog ang katawan na madaling mapansin lalo na sa probinsya. Kaya kahit saan ito magpunta ay may mga lalaking sumusubok manligaw rito. Pero ayon mismo sa ilang nakakakilala sa kanya noon, mataas ang tingin ni Karen sa sarili pagdating sa lalaki. Mataas ang standard kumbaga. Baka siguro gold ang tingin niya sa pinagbiyak na daing lang naman na pagkababae niya. Sing amoy lang ng daing kumbaga. Ayaw niya ng lalaking simpleng empleyado lang habang buhay. Ayaw niya ng lalaking sakto lang ang kinikita. Kaya kahit naging ka-live-in partner niya noon si Richard Ravena, marami rin ang nagsasabing hindi raw talaga kontento si Karen dito. Dahil si Richard, bagamat masipag at mabait, at hindi pangit si Richard, ay isa lamang empleyado sa munisipyo. May regular na trabaho pero hindi sapat para maibigay agad ang marangyang buhay na gusto ni Karen. Kaya habang tumatagal, mas lalo raw lumalayo ang loob ni Karen kay Richard. Hanggang sa dumating sa buhay nito si Marcus Reed. Si Marcus Reed ay isang Black American na noon ay nasa edad 30 anyos. Matangkad, maitim ang balat, malaki ang katawan at halatang banyaga kahit saan mo dalhin sa Pilipinas. Ayon sa mga nakakakilala rito, unang napadpad si Marcus sa bansa dahil sa trabaho nito sa isang foreign logistics company na may koneksyon sa shipping at heavy equipment parts sa Asia. Madalas itong bumiyahe noon sa iba't ibang bansa tulad ng Thailand, Vietnam at Pilipinas dahil sa negosyo ng kumpanyang pinapasukan nito. At dahil mas mura ang pamumuhay sa Pilipinas kumpara sa Amerika, mas madalas din daw itong manatili rito noon
lalo na sa Maynila at ilang parte ng Luzon. Pero bukod sa trabaho, ayon sa ilang kaibigan ni Marcus, gusto rin umano nito ang Pilipinas dahil sa mga babae rito. Kumbaga tipo niya ang mga Asian women. Mahilig daw si Marcus sa mga Pilipina. Madali raw kasi itong makahanap ng babaeng maalaga at malambing kumpara sa Amerika. Ayon mismo sa mga sinasabi nito noon habang umiinom kasama ang ilang kapwa foreigner sa Maynila. At doon nga, nag-umpisa ang lahat ng makilala nito si Karen. Nagkakilala umano ang dalawa sa isang bar sa Pasay, kung saan noon ay paminsan-minsang nagtatrabaho si Karen bilang entertainer at promo girl. Doon agad napansin ni Marcus si Karen dahil bukod sa maganda ito, ay marunong ding makisama at marunong makipag-usap sa mga foreigner, kahit putol-putol ang English nito noon. Pero si Karen, sa totoo lang, hindi naman daw talaga agad na in love kay Marcus. Ang unang nakita nito ay oportunidad o ang kumikinang na dolyar nito. Dahil ilang linggo pa lamang silang nagkakakilala noon, ay nagsimula ng bigyan ni Marcus ng pera si Karen. Minsan pinapadalhan ito ng branded na bag, cellphone, imported na pabango, at kung minsan pa nga raw ay dollar mismo ang ibinibigay rito. At doon na nagsimulang mangarap ng mas malaki si Karen. Pero dito naman ay walang pang-alam si Richard na nasa Ilocos noon. Once a week o twice a week kasi ito kung umuwi sa Ilocos. Pero kamakailan din pang nakahanap kasi ng trabaho si Karen sa Maynila. Sa totoo pa nga ay nasa 2 buwan pa lang siya noon nang mapalayo siya kay Richard. Wala pa naman silang anak noong mga panahong ito. Pero noong napunta nga si Karen sa Maynila, sa maikling panahon lang ay nakahanap ito ng Black American. Unti-unti na nitong iniwan ang dating buhay niya sa Ilocos Norte. Mas madalas na siyang nasa Maynila kasama si Marcus. Sumasama na siya sa hotel. Ibig sabihin, may nangyayari na sa kanila noon ng Black American. Dolyar kapalit ng kapirasong langit ni Karen na nakakabit sa katawan niya. Nakatikim na ng literal na inihaw na talong noon si Karen. Alam niyo na ang ibig kong sabihin mga kaibigan. Siguradong itim na talong talaga ito. At bukod sa pagbibigay ng sarili ni Karen noon kay Marcus, ay namamasyal, kumakain sa mamahaling restaurant, at kung minsan ay nakikita pa ng ibang Pilipino na magkasama ang dalawa sa mga resort sa Batangas at Subic. Masaya ang buhay ni Karen doon at sa tuwing tumatawag noon si Richard na nasa Ilocos pa rin ay madalang na itong sagutin ni Karen. Minsan nagpapalusot na lang si Karen kay Marcus para makausap sa phone ang ka-live-in partner niya. Parang bang may ibang plano itong si Karen sa dalawang lalaki sa buhay niya, kaya naman ang hindi naman maintindihan ng mga investigador noong una ay may iba nang kinakasama pala itong si Karen sa Maynila noon na Black American, kaya bakit hindi na lang niya hiniwalayan si Richard para wala na silang problema ni Marcus. Yun pala ay hindi ganoon ang isip ni Karen dahil gusto pala nitong mamangka sa dalawang ilog. At habang lumalalim ang relasyon nila ni Marcus, mas lalo ring naniwala si Karen na baka iyon na ang magiging daan niya para makaahon sa hirap. Dahil ayon mismo sa ilang dating kaibigan nito, madalas sabihin ni Karen noon na ayaw na niyang bumalik sa simpleng buhay, probinsya. Kapag nakaasawa ako ng foreigner tapos napaghihirap ko. Iyon ang laging sambit niya, biro pa nga raw ng mga kaibigan niya na, "Friend, malalaki ang kargada ng mga iyon, baka hindi mo kayanin." Tanong pa noon ng isasabay, tawanan sila. Pero kahit ganoon ay, ano naman kung malaki? Ayos pa nga yun kung malaki rin naman ang pera. Sagot naman ni Karen ng pabiro. Hanggang sa nagkatotoo na nga ang biruan nila. Kasi hindi lang basta afam kundi isang malaking Black American talaga ang nabingwit niya. At si Marcus naman, mukhang seryoso talaga kay Karen. Dahil bukod sa pagbili ng lupa sa Pangasinan, nagsimula na rin umano itong magplano na permanenteng manirahan sa Pilipinas kasama si Karen. May mga usapan na rin noon tungkol sa pagpapakasal at pagtatayo ng negosyo rito sa bansa. Ngunit dahil nga sa brutal na pagkamatay ni Karen Liameta, isa sa unang ginawa noon ng mga pulis ay himayin ang buong buhay nito. Sino ang mga taong nakapaligid sa kanya? Kaya habang lumalalim ang investigasyon,
unti-unti ring nabuo sa isip ng mga pulis na posibleng hindi simpleng akyat bahay o random na krimen ang nangyari. Dahil tila personal ang lahat at ayon nga sa naging investigasyon, ganito umano ang mga pangyayaring unti-unting natuklasan ng mga pulis sa buhay ni Karen. Hindi nagtagal matapos makilala ni Karen si Marcus Reed, tuluyan nang nahulog ang loob ng foreigner dito. Halos ibigay na ni Marcus ang lahat ng gusto ni Karen noon. Ramdam umano nito na nahuli na niya ang kiliti ni Marcus Reed. Kasi ayon mismo sa ilang nakakakilala sa dalawa noon, halos sunuran na raw si Marcus kay Karen. Kahit minsan daw ay maluho ito at magastos, ay hindi naman iyon pinapansin ng foreigner. Dahil mahal na mahal umano nito si Karen. At noong mga panahong iyon, nagsimula nang mag-usap ang dalawa tungkol sa pagpapakasal at permanenteng pag-settle down sa Pangasinan. Doon kasi noon may logistic base ang kumpanyang pinapasukan ni Marcus Reed, kaya iyon din ang napili nilang lugar para bumili ng lupa at magpatayo ng bahay. Sa isip noon ni Karen, halos kasado na ang lahat. Dahil bukod sa may pera si Marcus ay buntis na rin siya rito. At ayon sa ilang kaibigan ni Karen, mas lalo raw naging kumpiyansa noon ng babae dahil alam niyang itali man siya ng pagbubuntis ay hindi siya basta iiwan ni Marcus. Kaya nga noong minsang binisita nila ang nabili nitong lupa sa Pangasinan, ayon sa ilang taong nakakita sa kanila noon ay mukha raw talagang masaya ang dalawa habang iniikot ang lugar kung saan nila balak magpatayo ng bahay. Pero lingid sa kaalaman ni Marcus Reed, kahit matagal nang nasa Maynila si Karen at may relasyon na ito kay Marcus ay hindi pa rin pala napuputol ang komunikasyon nila ni Richard. Palihim pa rin silang nag-uusap, minsan sa text, minsan sa tawag. Sa madaling salita, habang nagpaplano si Marcus Reed ng kinabukasan nila ni Karen, tila pinaglalaroan naman ito ng babae nang hindi nito nalalaman. Pero pagkatapos nga nilang mabisita ang lupang nabili sa Pangasinan, ay dumiretso ngang umuwi noon sina Marcus at Karen sa Ilocos Norte dahil naroon ang pamilya ni Karen. Pero ayon sa mga pulis, hindi naman tumuloy ang dalawa sa mismong bahay ng pamilya Liameta. Sa halip ay umupa sila ng maliit na bahay malapit sa palengke. Isang simpleng inuupahang bahay na ayon sa mga kapitbahay noon ay madalas tahimik lang naman. At ayon pa mismo sa ilang testigo, mabait naman daw si Marcus Reed tuwing nakikita nila ito noon. Tahimik, palabati at madalas lang umalis dahil sa trabaho. This is our setup for now while we start constructing our house in Pangasinan. I'll go back and forth here, maybe twice a week, cause I'm busy with the company. Take care here, honey. Iyon umano ang sinabi ni Marcus kay Karen bago ito pabalik-balik sa trabaho. Sa madaling salita, doon muna raw pansamantalang titira si Karen habang inaayos ni Marcus ang trabaho nito at ang pagpapagawa nila ng bahay sa Pangasinan. At para na rin daw malapit si Karen sa kanyang pamilya habang buntis ito. Sa umpisa, tila maayos naman ang lahat. Pero ayon sa investigasyon, doon na rin unti-unting nagsimulang magbago ang sitwasyon. Dahil habang madalas wala si Marcus Reed dahil sa trabaho, doon naman umano nagkaroon ng pagkakataon si Karen na muling makipagkita kay Richard Ravena. Dahil ayon sa ilang taong malapit kay Richard noon, tila hindi pa rin daw tuluyang matanggap ng lalaki ang pagkawala ni Karen sa kanya. Bagamat hindi ito gumagawa ng eskandalo, ay ramdam daw ng ilang nakakakilala rito na nasaktan talaga ito sa biglaang paglayo ni Karen. Pero habang iniikot ng mga pulis noon ang posibleng motibo ni Richard, may isang mas kakaibang detalye silang natuklasan. Dahil makalipas lamang ang ilang linggo matapos bumalik sa Ilocos nina Karen at Marcus, may kumalat umanong balita sa Pangasinan na ibinebenta na raw ang lupang binili noon ni Marcus Reed. At doon nagsimulang magduda ang mga investigador. Dahil bakit biglang ibebenta ang lupang plano sanang pagtayuan nila ng bahay? May nangyari ba? Nag-away ba ang dalawa? O may natuklasan ba si Marcus Reed na hindi nito nagustuhan? At matapos lamang ang mga balitang iyon, doon na nga natagpuan ang bangkay ni Karen Liameta sa inuupahan nilang bahay sa Ilocos Norte. Patay, may bakas ng pananakal, may mga pasa sa katawan, at wala na ring buhay ang batang nasa sinapupunan nito. At may nakita pa ang mga pulis na mga gamot na
nagkalat sa kama mismo kung saan nakahiga ang patay na katawan ni Karen. Gamot iyon ng pampalaglag ng bata. At habang unti-unting pinagdudugtong ng mga pulis ang lahat ng pangyayari, mas lalo nilang napansin na tila umiikot ang lahat sa relasyon ni na Karen, Richard at Marcus Reed. At ito na ang buod ng nalaman ng mga investigador. Noong pag-uwi pala ni na Marcus Reed at Karen Liameta sa Ilocos ay alam iyon ni Richard Ravena. Pakinggan niyo itong mabuti dahil ito iyong detalye, mga kaibigan. Pinatawag ng mga pulis noon si Richard Ravena dahil siya na lamang ang nakikita nilang pwedeng makuhanan ng statement. Dahil sa mga araw na iyon ng investigasyon ay hindi na rin mahagilap si Marcus Reed. Sa loob ng interrogation room noon sa himpilan, kapansin-pansin ang kaba sa mukha ni Richard habang kaharap nito ang dalawang investigador. "Richard, sabihin mo na lahat ng alam mo. Kasi ikaw na lang ang malapit kay Karen." Tanong ng isa sa pulis. "Sir, alam ko pong umuwi sila rito sa Ilocos. Alam ko rin pong buntis si Karen." Doon nagkatinginan ang dalawang investigador. "Paano mo nalaman?" "Kasi sir, kami pa rin noon." Sagot ni Richard. "Ano ibig mong sabihin na kayo pa rin?" "Kahit may foreigner na siya sir, nag-uusap pa rin kami. Nagkikita rin kami kapag wala si Marcus." "Anong klaseng relasyon meron kayo ni Karen habang nandito iyong foreigner?" "Sir, sabi niya mahal pa rin niya ako. Natakot lang daw siya bumalik sa hirap." Habang tumatagal ang interogasyon, ay doon na rin lumabas ang mas madilim na sikreto. "Sir, ang plano sana ni Karen, pakakasalan niya muna si Marcus." "Para saan?" "Para makuha pera niya sir." Nanlaki ang mata ng isa sa mga pulis. "Tapos ano?" "Sabi niya pagkatapos daw, aalis din siya kasama ako." Pero hindi pa doon natatapos ang revelasyon. "Sir, ayaw sana ni Karen doon sa bata." "Anong ibig mong sabihin?" "Tatakasan sana namin si Marcus. Ang problema buntis na siya." Doon inilapag ng isang pulis ang litrato ng mga gamot na nakuha nila sa inuupahang bahay ni na Karen. "Kaya ba may mga ganitong gamot sa kwarto?" Tahimik na tumingin roon si Richard bago tumango. "Sir, ako po nagsabi kay Karen na ilaglag na lang." Doon tuluyang nagtugma ang mga ebidensya ng mga pulis, ang mga tableta, at ang pagbubuntis ni Karen Liameta. Sa puntong ito, ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Karen ay si Marcus na nga. May isa pang detalye ang lalong nagpabigat sa kaso. Dahil ayon sa mga pulis, matagal na palang may hinala si Marcus Reed. Napapansin na raw nito noon na tila malamig na si Karen at madalas magtago ng cellphone. Kaya bago pa man umalis si Marcus papuntang Pangasinan, pinasubaybayan na pala nito si Karen. At doon na nabuo sa isip ng mga investigador ang posibleng nangyari. Malamang ay nalaman ni Marcus Reed ang relasyon ni na Karen at Richard. At hindi lang basta relasyon, kundi pati ang plano nilang ipalaglag ang batang dinadala ni Karen. Ayon sa medical legal at reconstruction ng mga pulis, posible umanong gabing bumalik si Marcus Reed sa inuupahang bahay ay nakita nito ang mga gamot na pampalaglag at doon na sumabog ang galit nito. "Marcus, listen to me," sabi ni Karen. "What are these pills, Karen?" Tugon ni Marcus. "It's not what you think." "You wanna kill my baby?" Pasigaw na sabi ni Marcus. Ayon sa mga pulis, doon na naging marahas ang sitwasyon. May struggle marks sa leeg ni Karen at mga pasa sa katawan. Ibig sabihin lumaban ito bago mawalan ng buhay. At sa matinding galit at emosyon ni Marcus Reed, tuluyan nitong nasakal si Karen Liameta hanggang mawalan ito ng hininga. Kasama ng pagkamatay nito ang batang nasa sinapupunan niya. Tila naglahong parang bulanga si Marcus Reed, pero hindi rin nagtagal ang pagtatago nito. Dahil matapos ang 2 linggo mula nang matagpuan ang bangkay ni Karen at bago pa man ito mailibing, bigla na lamang dumating si Marcus Reed sa bahay ng mga magulang nito. Tahimik umano itong nakatayo sa labas habang namumugto ang mata. At nang pagbuksan ito ng ama ni Karen ay doon na ito bumagsak. "I'm sorry." Paulit-ulit umanong sinasabi ni Marcus habang umiiyak. "I loved her. I really loved her." Sabi pa raw niya noon na umiiyak sa mga magulang mismo ni Karen. Ngunit mapait ang nangyari sa magulang ni Karen dahil nawalan sila ng anak. Kaya matapos ang pag-amin nitong si Marcus Reed,
Kusa na rin itong sumama sa mga pulis at dito na naging tama ang hinala ng mga pulis na ang Black American nga ang pumaslang kay Karen. Tuluyan na noong nakulong si Marcus. Sa kwentong ito, pinapatunayan lang nito na may kapalit ang lahat ng kalokohang ginagawa. Lalo na kung ito ay tungkol sa pera, tawag ng laman o pagiging selfish lang.